So sa ngayon, hindi po natin pwedeng ipasok ang kotse o mababa. Kasi baka po sumayad. Ano po? Pwede po rito katulad ng mga 4x4, pick-up, Raptor. Yan mga ganyan po ang pwede natin ipasok dito. Basta't medyo mataas. Ganito po kasi ang sitwasyon ng daan. Yan, may mga portion po na may mga lalod. Oh. Yan. Baka may tumama dito sa mga bato yung ilalim. Pero pag medyo mataas po, pwede po ito. So nandun lang po mga around, baka wala pang 200 meters yung kalsada po ng highway na ando na po sa unahan dyan. Tapos po dyan. So accessible naman po yung property. Dikit po sa kalsada. Yan. Yan mga ka-farm lot. Nandito po tayo ngayon sa highway. Sa highway, ito po national road po ito. Andito po yung area, yung property kung saan pupuntahan natin. Mga around 150 meters po ang layo buhat dito sa Bukana. So ito po. Pupuntahan po natin yung loob. Tara po, tingnan po natin. Ganito po ang sitwasyon ng daan dito. Medyo mabato lang siya. Buhay na bato. Kaya Yan na yan, sir. yan yan. Paganyan. Tumawid pa daw po yan pa dun. Saan po mag-i-start? Dito, sir. Sa ano, magbaba natin. Ganda. Pwede mo na ka rin. Nalagay ano pa naman yun? Daming nyug, ano? At ang dami po yan. Kaya na parang may nagpuputo. Siguro para itang yung lahat makikita na tapos. Hindi. Ayan, ito na po tayo sa area. Ito po yung 16 hectares. So ito po yung makikita natin, may daan po siya. Yung gilid na yan, yan po ang property papunta po rito sa kaliwa. So dito po sa kaliwang side na ito, yan nakikita po natin. Yan lahat po ng mga kaniyugan na yan. May sapa pong malaki dito, which is nasa gilid ng property niya. Pero nasa loob po, sakop. Kaya lang konti lang naman dito. Konti lang dito yung nasakop dito sa gilid natitira. So napakaganda po ng sapa nito. Ayan, may mga batuhan po. Punong-puno po ng nyug. Ayan, kung nakikita nyo po yung mga kaniniyugan yan. Yan. Yan, may kubo pa. Ayan po. Ang ilog na yan lang, nakikita nyo po. Pwede pong kuhanan ng mga bato-bato. Kwarihan, pwedeng kwarihan po yan, mga bato. Sagana po dito sa source ng tubig, pati sa mga produkto. At ang kalsada naman po ay along Barangay Road, yan nakikita po natin dito. Buhat po dito mga around 150 meters. Puro sa along highway. So pasok po ang sasakyan dito. Marami din po mga hardwood. Ay, may mga nara po siya, acacia. Dito lang binababa yung ibang mga nagkokoko lumber. Dito po tayo mag-uumpisa. Ito pong pinakang muhon yan, yung poste na yan, papunta po. Ayan, nakikita po natin. Babaybay po yan sa tabing kalsada. Tatayuan po sana nila ito ng garahe ng may-ari. Ayun, may mga naka-construction na po nakalagay dun. May mga bakal na po. May ilang pader na rin po na nakatayo. May buhos na po yung poste. Ayan.
So itong nakikita nyo itong pinuputol nila na niyog, nilalamber nila. Yan po kasi yung matataas na masyado, sobrang matataas na. Hindi na maabot ng kawit. Kaya ang may-ari po ay nagpasya na ipaputol na lang. Binenta po niya yung kanyang matataas na puno. Pero ito po ay kalibasa punong-puno ng tanim. So, yan, pinutulan po nila ito ng matataas na niyog. Talagang mahirap ng kawitin. So, pupuntahan po natin yung area, yung loob. Ito pong ilog na to, ay nasa loob po ito ng property. Nasa loob po itong ilog na ito ng property. So, pwede din naman po kayong mag-develop. Yan, hanggang doon, malayo po ito eh. Yung frontage po nito kung sa kalsada, mahaba po ito. Siguro mga around 150. Yan. Ito pong ilog na ito ay buhay na ilog ito. Ayan, nakikita nyo po. Ang property po ay may sukat na 15 hektarya. So dito walang problema sa mga bato-bato, yung batong buhay. Kasi pwede po tayong kumuha dito. At gamitin natin sa pagko-construction. Papagawa kayo ng bahay, halimbawa, o di kaya ng daan, pathway. Pwede po tayong kumuha dyan. Libre na po ang malalaking bato. Pero kahit pumunta po ng 500. So ito naman po, bagamat ito po ay pinapaputol nila yung mga matataas, ay may kasunod na po ito katulad dito mga ganito katataas. Kaya may kapalit na po itong mga pinapaputol na ito. Kaya po sila pinayagan na magputol dahil mayroon pong kasunod. Doon pa po sa kabila ng bundok, sa kabila po niyang itaas na yan, hanggang doon po yung property, tapos papunta po rito. So ito, may mga ilang bahay po na kailangang i-renovate lang, concrete. Yan po, kasama po yan. Ang mayari po kasi hindi na pumupunta rito. Kaya nagpasya na po silang ibenta ito para maging pera na sa kanila. Kasi sila po ay doon natitira sa Manila. Ayan. Okay naman po rito, wala pong problema. Wala pong tenant dito. Ito po ay may nag-harvest lang na binabayaran po nila. Okay.
Yan, marami din naman pong bearing fruit katulad ng mangga. Ayun po yung mangga. So yan po, ilan po sa mga matataas na puno ang naputol na nila. Kasi sa kabila po, hanggang sa kabila pa po, yung 15.5 hectares. Hanggang sa kabila pa po nitong nakikita nating mataas na posisyon na yan. So yan mga ka-farmlat. Dito po yan sa lugar ng sakop na po ito ng Santa Elena, Camarines Norte. Barangay Villa San Isidro. San Isidro po ito. Yan. Salamat po.